VP Sara Duterte magugulat din sa balitang ito. Buti na lang si PBBM ang presidente ayon sa ilang mga netizens dahil PBBM binayaran na ang utang ni FPRRD sa nakaraang administrasyon at kahit puno ng korupsyon. Bakit nagawa pa ito ni PBBM? Halika atin itong pag-usapan mga kaibigan. Siguradong magugulat din si VP Sara dito dahil PBBM binayaran na ba ang utang na iniwan sa nakaraang administrasyon? Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Nasaan ang inutang? Ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang. May isang balita na kahit si VP Sara posibleng mapatigil, mapatingin at mapapaisip na paano nangyari yun. Pero bago ko sabihin yan, tandaan mo muna to, habang abala ang lahat sa politika, may tahimik pero napakalaking galaw na nangyari sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Isang galaw na hindi agad mapapansin pero kapag nalaman mo, mapapahinto ka talaga. Hindi ito chismis, hindi ito haka-haka. Ito yung klaseng balita na akala mo imposible pero nangyari. At ito rin yung balita na magpapaliwanag kung bakit kahit papaano, buti na lang si PBBM ang presidente ngayon. Pero teka, ano nga ba yun? Sa loob ng maraming taon, ang utang ng Pilipinas ay parang hindi nauubos. Sabi ng iba, wala, forever na yata tayo may utang. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 trillion. Yes, 16 trillion ang utang ng Pilipinas. At yan ay mamanahin ng mga future generation of Filipino. Pero bakit hindi natin nakikita mag-utang? Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Nasaan ang inutang? Pero may nangyaring kakaiba nitong 2025 na hindi inaasahan ng karamihan. Habang ang ibang bansa lumulubog sa utang, ang Pilipinas biglang iba ang takbo. Unti-unti, tahimik, sigurado, parang may sinusunod na maingat na plano. At dito na papasok kung bakit magugulat si VP Sara. Kaya huwag kang bibitaw. Ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. Pababa ang utang? Yes, tama ang basa mo. Ayon sa Bureau of the Treasury, bago matapos ang 2025, bababa ang total outstanding debt ng bansa. Not just slightly, not just symbolically, pero totoong pagbaba. Dahil 814.2 bilyong piso na domestic bonds ang babayarin bago matapos ang taon. Ang ibig sabihin, hindi basta umuutang para magbayad ng utang, pero totoong naglalabas ng pera para bawas-bawas talaga. At hindi pa dyan nagtatapos. September 2025, isang nakakagulat na numero. Bumaba ang utang mula 17.468 trilyon na naging 17.455 trilyon na lang. Hindi tumaas, hindi nag-flatline, bumaba. Ang sabi ng iba, kaunti lang yan. Pero tandaan natin, sa utang ng bansa, ang kahit anong pagbaba, malaking tagumpay. At mas nakakagulat, domestic debt ang bumaba ng 114.13 bilyong piso. Kulang na lang mag-trending ng #rare moment. Pero bakit nangyayari ito? Sabi ng BTR, dahil daw ito sa fiscal discipline, strategic borrowing, proactive debt management, at matatag na local investor confidence. Ibig sabihin, maingat ang galaw, hindi basta utang ng utang, pero nagbabayad habang pinapakanda ang istruktura ng ekonomiya. At dahil mas marami ang local borrowings, mas mababa ang risk sa foreign exchange, kaya kahit humina ang piso, kontrolado pa rin. At bakit magugulat si VP Sara? Ito yung tanong na kanina pa hinihintay. Simple lang, dahil under PBBM, binabayaran ngayon ang mga utang na naipon noong panahon ni FPRRD hanggang sa mga nakaraang administrasyon. Hindi ito parinig, hindi ito pasisi. Ito ay facts mula sa Treasury mismo. Kasi totoo, during the pandemic, kailangan talagang mangutang. Doon lumobo ang debt to GDP to 60.5% in 2021. Pero ngayon,
babalik na sa pagbaba, babalik na sa pagkontrol, babalik na sa sustainability. Kaya naman, sabi ng Finance Secretary Ralph Recto na admitted na pwede pang umabot ng 20 trillion ng utang by 2028, pero sinigurado rin niya na bababa ang debt to GDP to below 60%. Kung tutuusin, ito ang mas mahalaga. Hindi lang kung magkano ang utang, pero kung gaano kalaki ang ekonomiya kumpara sa utang, at doon nagpo-focus ang administrasyon ni PBBM. At buti na lang si PBBM ang presidente. Hindi dahil perfect siya, hindi dahil wala siyang pagkakamali, kundi dahil sa ilalim niya gumagalaw ang ekonomiya sa direksyon na pababa ang utang, hindi pataas. 814.2 billion pounds paid. Debt is slightly down in September. Local borrowings prioritized. Risk mitigated. Debt to GDP expected to normalize. Medium-term fiscal program is strictly followed. Kaya naman kaibigan, ganyan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Kung gaano kalaki ang pagbabago sa bansa, kung paano bumababa ang utang, kung paano tahimik pero tuloy-tuloy ang pag-angat. Pero kahit gaano kaganda ang balitang ito, may mas malaking katotohanan pa rin hindi dapat malimutan, na ang tunay na kayamanan at katiyakan ng buhay ay hindi nakasalalay sa ekonomiya ng Pilipinas kundi sa ating Panginoon Hesus lamang. Kasi kahit gaano pa kababa ang utang ng bansa, kahit gaano pa kaayos ang pamamalakad, may problema pa rin tayo na hindi kayang bayaran ng kahit sinong presidente. Ito ang utang ng kasalanan na tayo lang sana ang dapat magbayad. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon Hesus, siya ang nagbayad para sa atin. Colossians 2 verses 13 to 14. When you were dead in your sins, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness. He has taken it away, nailing it to the cross. Grabe no, habang ang mundo nagbabayad ng utang na pinansyal, ang ating Panginoon Hesus naman ang nagbayad ng ating utang na talaga namang imposible nating mabayaran. Ito ang utang ng kasalanan. At dahil sa kanyang pagmamahal na tayo ay una niyang minahal bago pa natin siyang mahalin. At dahil sa kanyang grace na ibinigay niya ang kaligtasan na kahit hindi natin kayang bayaran. At dahil sa kanyang mercy, dahil hindi niya ibinigay ang parusa nating karapat-dapat. At dahil sa kanyang hustisya, dahil siya mismo ang tumanggap ng hatol na dapat para sa atin. Kaya kung nagugulat tayo sa pagbawas ng utang ng bansa, mas dapat tayong matuwa sa kabutihan ng ating Panginoon Hesus na nagbayad ng utang ng ating kaluluwa. Kaibigan, kung may panahon ka magbasa tungkol sa gobyerno, ekonomiya at utang ng bansa, therefore sana bigyan mo rin ng oras ang ating Panginoon Diyos na nagbigay ng buhay mo. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, ang tunay na stability, ang tunay na progreso, ang tunay na pag-asa ay nasa relasyon mo sa ating Panginoon Hesus. Kaya naman, lumapit ka sa Kanya, isuko mo ang lahat sa Kanya, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, at kailanman ay hindi ka magsisisi sa iyong desisyon, kaibigan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos ng mga pangyarihan na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon, sa inyong presensya, na may pagpapakumbaba. Salamat po dahil sa kabila ng gulo ng mundo, may pag-asa kaming matatagpuan sa inyo. Salamat po dahil ipinadala niyo ang aming Panginoon Hesus para bayaran ang aming utang na hindi namin kayang bayaran kahit kailan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming mga puso at tulungan niyo po kaming mamuhay ng ayon sa inyong kalooban. O aming Panginoon, inaanyayahan po namin ang aming Panginoon Hesus na maging Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay mula ngayon at magpakailanman, at gabayan niyo po kami at tulungan niyo po kami at punuin niyo po ang aming puso ng inyong pong banal na espiritu ng kapayapaan at katotohanan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.
Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya ang